Ito na yung part 2. Ayan nga pala yung listahan ng mga Pope. Buwaba nga kami sa Pope's tomb. Tahimik, solemn, goosebump moment. Biglang napaisip nga ako, grabe ang history na nandito. Bawat Pope may kanya-kanyang story ng buhay nila. Sobrang laki nga nito, parang mall. Pero holy version. Quiet mode lang dapat. Pero inside voice ko, napapasigaw ako ng wow, grabe. Parang release ko. Ang sarap ng feeling ko. Hirap ipaliwanag. No jokes nga muna. Pure respect. Konting dasal. Hingi na maraming patawad. At maraming thank you Lord moments. Napakaraming ang visitors dito at tour guide. Ini-explain nila bawat tomb. Habang nakikinig nga ako, naalala ko, biglang pumasok sa isip ko na hindi pala ako marunong mag-French at Italian. Kaya umalis na lang ako. Iba-iba nga ang style ng mga tomb nila rito. Yung iba may maliit na kapilya, yung iba naman may mga maliliit na daan papasok sa tomb nila. Yung iba naman simple lang, pero yung iba naman made of glass. Meron din naman mga sama-sama. At nagulat nga ako, nakita ko isang Pilipino, si San Pedro Calungsod. Yung mga libingan nga pala rito is not in particular order. Halo-halo siya. At hindi lahat ng Pope nandito sa baba. Yung iba nasa taas ng Basilica, kagaya ni Pope John Paul II. Hinanap nga namin siya rito. Nandun pala siya sa may holy door. Pagpasok mo, nasa kanan, unang-una siya. Kung iisipin mo, centuries of faith, leadership, and legacy ang nandito. Lahat yan resting in silence. Hindi lang ito basta tourist spot. It's one of those places that make you pause, breathe, pray, and be grateful. Bawat tao nga rito ay tahimik at seryoso. Bawat takbang mo rin, feeling mo pabigat ng pabigat dahil sa mga istoryang nakasulat tungkol sa kanila. Kung iisipin mo, 2,000 years of Christian history ang dinaanan mo at may paniniwala between 1940s to 1950s yung mga archaeologists na nahukay nila yung actual tomb ni Saint Peter. Kaya pinaniniwalaan na dito talaga siya nakalibing. Ayon yan kay ChatGPT. Ito, nakalabas na nga kami at nakalagpas na sa Pope's Guard. Kaya balik vlog mode ulit tayo.